Magandang hapon na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ano ang inyong opinion? Dapat bang mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President? Kung papalitan siya, sino ang alam ninyong qualified na papalit sa kanya bilang Senate President? Si Chis Escudero? Si Win Gatchalian? O kaya ibabalik si Tito Soto? Malakas kasi ang ugong-ugong na gumagalaw ang minority bloc para patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. Sunod-sunod kasi ang mga kontrobersiya na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tulad na lang ng naganap na barilan kamakailan sa mismong premises ng Senado na kinasasangkutan ng mga NBI agents at yung mga security personnel ng Senate. Pero ayon naman kay President Marcos, ang putukan daw ay fake news. Peke pala ang putukan. Very controversial din yung isinusulong na amendahan ang rules ng Senado para makaboto ang isang senador kahit na wala sa plenaryo. Ang isinusulong na ito ay mahigpit naman na tinutulan ng mga kasapi sa minority bloc. Katunayan, sila ay nag-walk out para ipakita na tutol sila sa panukala. So going to the numbers, let's clarify some things about rules. No? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, i-emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po or yung plenaryo ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos iproprocess sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi lang, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case per case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason, pwede ka na mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nag-criticize po ngayon, tingnan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing eto po ay may kinalaman sa impeachment. Pero ayon naman sa mga supporters ni Senate President Cayetano, maraming takot. Dahil itutuloy nito ang investigation sa flood control scam at malalaman ng publiko, malalaman ng ating mga kababayan ang buong katotohanan dahil may pinagtatakpan daw umano sa ilalim ng nakaraang Blue Ribbon Committee. At ayon naman kay Senator o Senate President Cayetano, meron dyan na ang utak lang daw ay ang impeachment at gustong isantabi ang issue ng corruption. The flood control scam, the infrastructure DPWH scam was so big, is so big,
that no one imagined na may ghost projects. But until now, the facts have not all been laid out, no? And a clear reform, a clear change is not upon us. So we have to accept the reality that there are those in the Senate who are comfortable at ang utak lang ay yung impeachment, which is a good accountability mechanism. But it's not the be-all, end-all, because the flood control scam and other corruption, including agricultural smuggling, including, I recognize the changes being done in the BRR and customs, di ba? But the everyday corruptions that hurt people, di ba? That's why yesterday, sabi ko, we have to look at the real numbers, no? We keep looking at 11, 13, 12, 11. Sabi ko nga, solid yung 13, hindi magpapa-11. So, kailangan natin makita yung real numbers, saka natin balikan bakit ang tingin namin yung 11 ay nango-11. Tungkol naman sa motion ni Senator Rodante Marcolita na baguhin ang rules ng Senado upang makaboto ang isang senador kahit wala sa plenaryo, iginiit ni Senate President Cayetano na hindi ito labag sa panuntunan ng Senado. Nauna rito, sinabi ni na dating Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson na labag ito sa panuntunan ng Senado. Tungkol naman sa mga nagsasabi na itong panukala ni Senator Marcolita ay may kinalaman sa impeachment, pinabulaanan din ni Senate President Cayetano na ayon sa kanya, mayroon ng rules na adopted para sa impeachment kaya wala itong kinalaman sa impeachment. Dahil kung para ito sa impeachment, kailangan na baguhin na naman ang adopted rules ng impeachment at kailangan pa ng publication. Nagtataka rin si Senate President Cayetano na parang ayaw ituloy ang investigation hinggil sa flood control scam. Hinaharang ang investigation. Yan din ang reaksyon ng iba nating mga kababayan. Bakit hinaharang ng ibang mga mambabatas na ituloy ang investigation sa flood control scam? Meron ba silang pinagtatakpan? Sa iba nating mga kababayan, dahil tuloy ang investigation para malaman ang katotohanan, dapat daw ituloy para mananagot ang mga involved. Dahil ayon sa kanila, hindi pa lumalabas ang mga tunay na dumali sa kaban ng bayan. So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam nyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Di ba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So, nagugulat lang ako kay, let's say, kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So, I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President of the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin.
Basta't kaya, ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. Mga kaibigan, ano naman ang reaksyon ninyo sa mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano? Isulat lang sa ibaba ang inyong comments. Hanggang sa muli, and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!